Is receive the gift of God. Tanggapin natin ang regalo ng Panginoon. Alam mo mga kapatid, marami na tayong natanggap na regalo ng Diyos. Amen. Marami na. Ikaw, una pa lang yung buhay mo, regalo yan ng Diyos. Yung profession mo, regalo yan ng Diyos. Yung anong meron ka, yung partners mo mga kapatid, ngayon, regalo lahat ng Diyos yan. Sasakyan mo, properties mo, tahanan mo, lahat yan, regalo ng Diyos. Kasi aminin natin, wala tayong pag-aari sa mundong ito. Amen po. Lumabas tayo hubad. Babalik tayo sa Ama, hubad. Wala tayong madadala. Kayong buhay natin, hiram lang sa Diyos. Amen po. Kayong hiram natin na buhay, lahat ng Diyos na nilikha ng tao, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya balik mo rin yan na mabuti. Amen po. Kaya alam niyo mga kapatid, bago ako papalaot sa ating topic, nais ko lang po mga kapatid, alalahanin kung ano po yung nangyari 2025. Ang dami pong nangyari mga kalamidad. Ang dami pong bagyo. Di nyo pa napansin mga kapatid, 2025, ito yung pinakamaraming typhoon na dumaan na bagyo sa bansang Pilipinas. Halos buong bansa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nakaranas ng typhoon. Hindi lang typhoon, super typhoon. At hindi rin lang po yan mga kapatid, lahat ng buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nakaranas ng lindol. Amen. Bakit may Thanksgiving? Kasi hanggang ngayon buhay ka pa. Amen! Maraming nawala sa typhoon na yan. Maraming nawala sa lindol na yan. Pero ikaw pa rin. Buhay ka pa ngayon hanggang ngayon. Nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Nagdadaos ka pa rin. Nagpapasalamat kay Lord. Mga kapatid, kaya yan pa lang. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, receive the gift of God. Ano ba yung dabis na regalo ng Diyos? Pera mo. Ano ba yung meron ka ngayon? Lahat yan pansamantala. Pero yung peace gift na ibibigay ng Diyos sa atin, iba po ito, kakaiba. May sakit ka man, pero may buhay na walang hanggan ka. Yung status mo, mahirap ka man, pero may buhay na walang hanggan ka. Hindi ka man nakapag-aral, ang importante dito, may buhay na walang hanggan ka. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon mga kapatid, ang importante yung buhay na walang hanggan. Kasi sabi nga sa Biblia, ang buhay na binigay sa kanyang anak, hindi lang second life pa yan, may darating pa na buhay po yan. Kaya tatandaan po natin mga kapatid, kahit anong mangyari, huwag tayong bibitaw sa pangako ng Diyos. Kahit anong mangyari, ano man yung achievements mo sa buhay, ano man yung marating mo sa buhay, tatandaan mo, andyan ang Diyos para sa iyo, kapatid. Hindi ka nag-isa sa buhay na ito. Ang dami pa tayong susungin 2026, pero ang dami tayong ma-receive pa na blessing 2026. Amen po. Kaya napakapalat po natin kasi isa po tayo sa nagdadaos, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Mga kapatid, amen po. Amen. Masaya ba tayo? Amen. Mga kapatid, sige, punta po tayo sa ating topic, Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kamatayan at kabayaran ay kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na. Libre ito kapatid. Hindi mo kayang bayaran kahit gaano ka kayaman. Hindi mo ito mabibili. Kasi ito bigay ng Diyos na libre. Amen po, wala kang paghihirapan ito, kundi sumunod ka lang. Dahil alam niyo mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, akala niyo, ang buhay natin ngayon napakaiksi. Kaya sabi ng Panginoon, hawak niya yung buhay natin. Sabi sa Biblia, life is short. Pero ang Diyos natin ang may control ng buhay. Kaya tatandaan mo mga kapatid, may karamdaman ka sa oras na ito, humingi ka sa Diyos ng buhay, mga kapatid. Kasi siya yung nagdudugtong ng buhay. Kaya kung may karamdaman ka, mapalad ka, bakit? Hanggang ngayon buhay ka pa. Amen! Kaloob lang ng Diyos. Bawat minuto, mga kapatid, na paghinga mo, bawat segundo na paghinga mo, bawat araw na huminga ka, everything gave thanks to the Lord. For this the will of God. Kaya sabi niya, walang oras, walang panahon ang papasalamat, kundi araw-araw tayo
magpapasalamat